Naniniwala ka ba talaga na ang iyong buhay ay nasa iyong mga kamay? Patutunayan ko sa iyo na yon ay kasinungalingan. Sa loob ng maraming taon, pinaniwalaan ka nilang kailangan mo pa ng higit na swerte, higit na pagkakataon, higit na pera, higit na pag-aaral. Ngunit alam mo ba ang katotohanan? Wala sa mga ito ang mahalaga kung wala ang isang natatanging gawain. At ito ang eksaktong bagay na ayaw malaman sa iyo ng mga makapangyarihan. Dahil kapag natutunan mo ito, wala nang makakapigil sa iyo. Iniisip mo ba talaga na ikaw ang gumagawa ng mga desisyon? Karamihan sa mga tao ay naniniwala na, ngunit ito ay isang mapanganib na ilusyon. Gumagawa sila ng maliliit at mababaw na pagpipilian, tulad ng pagpili kung ano ang kakainin sa tanghalian o anong serye ang panonoorin sa gabi. Ngunit pagdating sa mga desisyon na nagpapabago ng buhay, ang mga nagtatakda ng kapalaran, ang totoo ay halos walang sino man ang gumagawa nito. At alam ko ito dahil naranasan ko rin ito sa loob ng maraming taon. Palagi kong sinasabi sa sarili ko, gagawin ko ito kapag may mas maraming pera ako, kapag may mas maraming oras, kapag mas maayos na ang mga bagay-bagay. Ngunit alam mo ba ang nangyayari? Wala. Walang anuman. Sapagkat ang perpektong sandali ay hindi kailanman darating. Hindi ito darating. Gusto mo ba ng isang matinding halimbawa kung paano nababago ng isang desisyon ang lahat? Balikan natin ang nakaraan. Setyembre ng 1962, si John Kennedy, presidente ng Estados Unidos, ay tumayo sa entablado at sinabi sa buong mundo, pinili naming pumunta sa buwan. Wala siyang rocket, wala siyang teknolohiya, wala siyang gabay. Wala. Ngunit nagdesisyon siya. At ang desisyong iyon, na tila imposibleng gawin, ang nagdala sa tao sa buwan. Ngayon, tatanungin kita, ilang bagay ang iyong ipinagpaliban dahil gusto mong malaman muna ang paano bago magdesisyon? Ilang pangarap ang iyong isinantabi dahil hinihintay mong maging perpekto ang lahat? Kung hinihintay mo ang perpektong kondisyon, ikinalulungkot kong sabihin, hihintayin mo ang buong buhay mo. Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na nagbago ng lahat para sa akin. Nagtrabaho ako bilang bumbero sa Toronto, kumikita ng kaunti, walang magandang perspektibo, walang diploma, wala. Ang aking buhay ay isang tuloy-tuloy na pagtakbo ng mga utang at mga dahilan. Hanggang sa isang araw, may nagpakilala sa akin ng isang libro, Think and Grow Rich, ni Napoleon Hill. Binasa ko ang mga pahina at pakiramdam ko ay direktang nakikipag-usap sa akin ang may akda. Dito ko naintindihan na ang aking problema ay hindi kakulangan ng pera, kundi kakulangan ng desisyon. Kaya ginawa ko ang isang bagay na tila kabaliwan, nagdesisyon akong maging mayaman. Hindi ko alam kung paano. Wala akong ideya sa landas. Ngunit nagdesisyon ako. At kapag tunay kang nagdesisyon, may nagbabago sa loob mo. Ang mundo sa paligid mo ay nagsisimulang magbago rin. Mula noon, nagsimulang bumukas ang mga pinto. Lumitaw ang mga oportunidad na hindi ko kailanman nakita bago. Iniwan ko ang pagiging bumbero, nagsimula ng negosyo sa paglilinis kahit wala akong karanasan, at sa unang taon, kumita ako ng higit sa 1,500,000 piso. Noon, ito ay malaking kayamanan. Ngunit wala sa mga iyon ang nangyari kung hindi ako nagkaroon ng malinaw, tiyak, at hindi mapag-uusisang desisyon. Ngayon, isipin ang iyong buhay. Ilang beses mong nasabi, magsisimula ako kapag may pera, bubuksan ko ang aking negosyo kapag bumuti ang ekonomiya, gagawa ako ng paglalakbay kapag may libreng oras. At tatanungin kita, dumating ba ang pera bago ang desisyon? Hindi. At hindi ito darating. Sapagkat ang pera ay hindi dumarating bago ang desisyon. Dumarating ito pagkatapos mong magdesisyon. Ganito ito gumagana. Palaging ganito. Hayaan mo akong ibahagi sa iyo ang isang makapangyarihang bagay, ang kulang sa iyo ay hindi yaman, kundi dedikasyon. Kapag nagdesisyon ka, nagsisimulang lumitaw ang mga ideya, dumarating ang mga tamang tao sa iyong landas, at lumilitaw ang mga oportunidad. Parang kumikilos ang universo sa iyong pabor, ngunit nangyayari lamang ito kapag nagpadala ka ng malinaw na mensahe sa kanya, gusto ko ito at hindi ako babalik. Gusto kong maramdaman mo ito ngayon, pumili ng isang bagay na tunay mong nais, ang bagay na nagpapabilis ng tibok ng puso mo, na kinatatakutan ka lamang kapag iniisip. Ngayon, magdesisyon na ito ay magiging iyo. Hindi bukas, hindi kapag perpekto na ang lahat. Ngayon. Walang plano, walang dahilan. Magdesisyon lamang. Dahil sasabihin ko sa iyo ang isang katotohanan na maaaring hindi mo magustuhan,
Kung hindi ka magdesisyon, may magdedesisyon para sa'yo. At kapag nangyari iyon, mabubuhay ka sa buhay na pinili ng iba para sa'yo, hindi ang buhay na nararapat sa'yo. Kaya tatanungin kita, handa ka bang tanggapin ang kapangyarihang ito? O maghihintay ka pa rin sa tamang sandali hanggang mapagtanto mong lumipas na ang buhay? Pag-isipan mo ito. Sapagkat ang pagpipiliang ito ang magtatakda kung mananatili kang nakakulong sa iyong nakasanayan o magsisimulang mabuhay sa pangarap mo. Ngayon, nais kong hamunin ka. Hindi ito opsyonal, ito ay para sa iyo na tunay na nais magbago ng buhay. Ngayong araw, pumili ng isang bagay na iyong nais at isulat ito sa malalaking letra, nagdesisyon ako. At mula sa sandaling iyon, kumilos na parang walang ibang landas. Sapagkat kapag ginawa mong hindi mababago ang iyong desisyon, nagbabago ang lahat. At mabilis ang pagbabago. Napaisip ka na ba kung ano talaga ang nangyayari kapag ang lahat sa iyong buhay ay tila sabay-sabay na nagkakamali? O kapag ang lahat ay tila nagiging maayos, halos parang salamang ka? Ito ay hindi aksidente. Ito ay hindi swerte. Ito ay dalas. Ito ay panginginig. Ito ay agham. Lahat ng bagay sa universo ay may panginginig. Walang nananatiling hindi gumagalaw. Maraming tao ang naniniwala na sila ay nabubuhay sa isang mundong matatag, ngunit hindi ito totoo. Bawat kaisipan na dumadaan sa iyong isip, bawat damdamin na nararamdaman mo, ay naglalabas ng isang dalas. At ang dalas na iyon ang lumilikha ng mga resulta na iyong nararanasan. Hindi ito murang mistisismo. Ito ay purong pisika, lahat ay enerhiya sa kilos. Gusto mo ba ng simpleng patunay? Alalahanin ang araw na nagising ka na masama ang pakiramdam, walang pasensya, at tila ang buong universo ay kumukontra sa iyo. Mas masama ang trapiko, mas nakakainis ang mga tao, at wala ang tama. Ngayon, alalahanin ang araw na ikaw ay masaya, puno ng enerhiya. Ang mga tao ay nakangiti sa iyo, lumilitaw ang mga oportunidad. Hindi ito pagkakataon. Ito ay dahil ikaw ay naglalabas ng ibang dalas. At narito ang hindi sinasabi ng iba, ang buong buhay mo ngayon ay resulta ng dalas na iyong pinananatili. Hindi ito gobyerno, hindi ito ekonomiya, hindi ito kakulangan ng oportunidad. Ikaw ang dahilan. At ito ay makapangyarihan, dahil nangangahulugan ito na maaari mong baguhin ang lahat sa pamamagitan ng pagbabago ng dalas ng iyong iniisip. Ngunit narito ang problema, karamihan ay hindi makakabago dahil hindi nila naintindihan kung paano ito gumagana. Tinitignan nila ang kasalukuyang resulta at patuloy na iniisip ang mga iyon. Kung puno sila ng utang, ginugugol nila ang araw sa pag-isip ng utang. Kung naipit sa isang masamang trabaho, ginugugol nila ang araw sa pagreklamo tungkol sa trabaho. Alam mo ba ang problema rito? Sila ay tumitibok eksakto sa dalas na nagpapanatili sa mga problemang iyon. At pagkatapos ay nagtatanong, bakit hindi nagbabago ang aking buhay? Ngayon makinig ng mabuti dahil ito ay mahalaga. Ang dalas ay hindi pisikal, ito ay estado ng isip, ito ay kamalayan. At kapag ikaw ay nag-iisip, hindi ka lamang nag-imagine, ikaw ay nagta-tune in sa isang estasyon, katulad ng radyo. Bawat kaisipan ay isang antena na nagpapadala ng signal. At ibinabalik ng universo sa iyo ang eksaktong parehong frequency. Kaya kapag ikaw ay nakatuon sa gusto mo, sa halip na sa iyong takot, nagsisimulang magbago ang buhay. At alam ko na iniisip mo ngayon, paano ako makakapaniwala sa isang bagay na wala pa ako? Paano ako makakaramdam ng kasaganaan kung ang aking bank account ay walang laman? Ito ang pinakamalaking bitad. Ito mismo ang nagpapanatili sa iyo. Dahil kapag nag-aabang ka na lamang maramdaman ang kasiyahan pagkatapos magbago ang mga bagay, mananatili ka sa parehong dalas. Ang sikreto ay baliktarin, maramdaman mo ngayon ang gusto mong akitin. Gusto mo bang makita kung paano ito totoo? Sabi ni Steve Jobs, hindi mo ikinakabit ang mga punto sa hinaharap, ikinakabit mo lamang ang mga ito sa nakaraan. Kaya kailangan mong magtiwala na sila ay magkakabit sa hinaharap. Naiintindihan niya ito. Naniniwala siya bago makita. Naglalabas siya ng dalas na yon bago magkaroon ng anumang garantiya. At tingnan kung saan siya nakarating. Ngayon gusto kong gawin mo ito sa akin. Isara ang iyong mga mata sa isang sandali at isipin ang buhay na gusto mo. Detalye bawat detalye. Ang bahay, ang kotse, ang biyahe, ang balanse sa bangko. Maramdaman ito na parang totoo na ngayon. Makinig, kung gagawin mo ito araw-araw, magsisimula kang kumilos ng iba. Magsisimula kang gumawa ng ibang desisyon.
Dahil kapag binago mo ang dalas, nagbabago rin ang lahat kasama mo. Hindi ka naniniwala? Ibabahagi ko ang isang personal na kwento. Noong ako ay broke, hindi ko kayang isipin ang kayamanan. Nakikita ko ang mga bill, utang, kabiguan. Hanggang sa isang araw, huminto ako at sinabi, paano kung magpanggap akong mayaman na? Nagsimula akong maglakad ng taas ang ulo, mag-isip tulad ng isang mayamang tao, kahit wala akong kahit isang sentimo sa bulsa. Sa simula, parang kabaliwan. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang mga ideya, lumitaw ang mga tao, at ang mga oportunidad na hindi pa dumarating ay nagsimulang dumating sa akin. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil binago ko ang dalas ng aking isip. Kaya tinatanong kita, sa anong dalas ka ngayon? Sa dalas ng kakulangan o sa dalas ng kasaganaan? Dahil ang sagot na ito ang magtatakda kung ano ang darating sa iyong buhay sa mga susunod na buwan. Ngayon, bibigyan kita ng praktikal na hamon, ngayong gabi, bago matulog, isara ang iyong mga mata at maglaan ng 5 minuto para i-visualize ang iyong ideal na buhay kasama ang lahat ng detalye. Maramdaman mo na ikaw ay naroroon. Pagkatapos, bukas, kapag nagising ka, kumilos na parang ikaw na ang taong iyon. Maglakad ng iba. Magsalita ng iba. Mag-isip ng iba. Dahil, pakinggan mo mabuti, hindi mo inaakit ang gusto mo, inaakit mo kung sino ka. At kapag binago mo ang iyong panloob na sarili, ang lahat sa paligid mo ay mag-aayos upang tumugma dito. At narito ang isang bagay na walang magsasabi sa iyo, ito ay hindi opsyonal. O ikaw ay kumokontrol sa iyong dalas, o makokontrol ito ng mga pangyayari, balita, krisis, at problema. Ang pagpili ay sa iyo. At ang pagpili ay ngayon. Mayroong mas mapanganib pa kaysa sa kakulangan ng pera, mas nakasisira kaysa sa kakulangan ng oportunidad, mas paralizante kaysa sa anumang krisis pang-ekonomiya. Ang bagay na ito ay hindi nakikita. Nandoon ito ngayon. Sa loob ng iyong isipan, pinamumunuan nito ang lahat ng iyong ginagawa at, higit sa lahat, lahat ng bagay na hindi mo ginagawa. Ang kaaway na ito ay tinatawag na indesisyon. Walang nakakapagsalita tungkol dito, ngunit pag-uusapan ko ito ngayon dahil ito ang dahilan kung bakit milyon-milyong tao ang nananatili sa isang karaniwang buhay, puno ng pagkabigo. Ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi kakulangan sa yaman, kundi kakulangan sa pagpapasya. Isinulat ni Napoleon Hill sa kanyang librong Think and Grow Rich ang isang bagay na tumimo sa akin magpakailanman. Ang pinakamalaking kahinaan ng edukasyon ay hindi pagtuturo kung paano gumawa ng desisyon. At tama siya. Isipin mo, nagdaan tayo ng maraming taon sa paaralan na natututo ng mga formula, nagmememorya ng mga petsa, at nagreresolba ng mga problemang hindi naman natin gagamitin sa totoong buhay. Pero may nagturo ba sa iyo kung paano magpasya? May nagturo ba sa iyo kung paano sabihin, gagawin ko ito, at talagang gawin ito, nang hindi lumilingon sa nakaraan? Wala. Kaya karamihan sa tao ay nananatiling naghihintay na may mangyari bago magsimula. Ilang beses mo nang nasabi, gagawin ko ito kapag may pera na ako. Magsisimula ako kapag gumanda ang sitwasyon. Bubuksan ko ang aking negosyo kapag maayos ang ekonomiya. Sinasabi ko sa iyo, kailan nangyari yon? Hindi kailanman. Dahil ang tamang oras na iyong hinihintay ay isang ilusyon. At habang naghihintay ka, ang buhay ay patuloy na umiikot. Alam ko ito dahil naranasan ko mismo. Pagkatapos kong umalis sa paaralan, ako ay ganap na naligaw. Gumagawa ako ng mabibigat na trabaho, nagpapalit ng gulong, naghuhugas ng kotse, kahit ano para lang makabayad ng mga bayarin. Gumigising ako araw-araw na may pakiramdam na ang aking buhay ay hindi magbabago. At alam mo ba ang ginagawa ko noon? Naghihintay. Naghihintay na may babagsak mula sa langit, na may magbibigay ng pagkakataon, na may lalabas na solusyon. Ngunit wala. Hanggang sa isang araw, napagod ako. Nagpasya ako. At doon nagsimula ang pagbabago. Alam mo ba kung ano ang aking desisyon? Nagpasya akong babaguhin ko ang aking buhay, hindi alintana kung paano. Wala akong pera, wala akong diploma, wala akong karanasan. Pero may isang bagay ako, isang malinaw at tiyak na desisyon. At kapag tunay kang nagpasya, nang walang pagbalik, may nagbabago sa loob mo. At alam mo ang pinakakamangha-mangha. Ang mundo mismo ay nagsisimulang magbago kasama mo. Kapag hindi ka nagpasya, nawawala sa iyo ang mas marami kaysa sa inaakala mo. Dahil ang hindi pagpapasya ay isang desisyon din, ang desisyon na manatili sa kinaroroonan mo.
At ito ay malupit, dahil bawat araw na lumilipas, mas nasasanay ka sa karaniwang buhay na ito, at unti-unti nitong pinapatay ang iyong mga pangarap. Ngayon, huminto sandali, huminga ng malalim at tanungin ang sarili, ano ang matagal mo nang ipinagpapaliban sa loob ng maraming taon? Ano ang isang bagay na alam mo na magpapabago sa iyong buhay, ngunit palagi mong ipinagpapaliban? Maging tapat. Dahil dito nagsisimula ang karamihan sa pagtalikod. Gusto nilang makamit ang isang bagay, ngunit wala silang tapang na magpasya. Magbibigay ako ng isang matinding halimbawa. Ilang tao ang kilala mo na sinasabi, isang araw, maglalakbay ako, isang araw, bubuksan ko ang aking negosyo, isang araw, aalis ako sa trabahong ito. At 10 taon pagkatapos, naroon pa rin sila sa parehong lugar. Maaaring may kilala ka na ganito. Maaaring ikaw ang taong iyon. Pakinggan ito, ang indesisyon ay parang isang virus na nagpapahinto sa iyong isipan. Kapag mas pinapalakas mo ito, mas lumalakas ang kapangyarihan nito. Hanggang sa magising ka at mapagtanto na nawala ang maraming taon ng iyong buhay sa paghihintay sa tamang oras. At alam mo ang pinakamasaklap. Hindi ito darating. Hindi kailanman. Kaya bibigyan kita ng payo na maaaring magligtas sa iyong buhay, magpasya ka ngayon. Hindi kailangan maging perpekto. Hindi kailangan malaman ang lahat ng sagot. Ako mismo, hindi ko alam noon. Nang nagpasya akong baguhin ang aking buhay, hindi ko alam kung paano. Pero alam mo ang nangyari. Bawat hakbang ay nagpakita ng susunod na hakbang. At ganito rin ang mangyayari sa iyo. Kung hindi ka magpapasya, wala talagang magbabago. Wala, talagang wala. Ngunit kapag nagpasya ka, nagsisimula ang laro. At walang mas makapangyarihan kaysa sa isang matatag na desisyon. Ngayon, gawin mo ito para sa iyong sarili. Ngayong araw, isulat sa isang papel ang desisyon na matagal mo nang ipinagpapaliban sa loob ng maraming taon. Isa lang. Pagkatapos, ilagay ang papel sa isang lugar na makikita mo araw-araw at pangako sa sarili mo na hindi ka nalilingon pa. Ito ang unang hakbang para makawala sa paralisis at simulang buhayin ang buhay na karapat-dapat sa iyo. At pakinggan ito, hindi ang takot ang pumipigil sa iyo na magpasya, kundi ang kakulangan ng pananampalataya sa kung ano ang maaari mong maging. At ang pananampalatayang iyon ay dumarating lamang pagkatapos ng desisyon, hindi bago. Gusto mo bang malaman ang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtatayo ng imperyo at ng mga taong buong buhay na lang ay nagmamadali sa pagbabayad ng bayarin? Hindi ito sa talino. Hindi sa diploma. Hindi sa swerte. Ito ay sa bilis ng paggawa ng desisyon at sa tibay ng paninindigan sa desisyon. Ang mga bilyonaryo ay hindi naghihintay ng perpektong kondisyon. Hindi sila nananatili na nagpaplano ng bawat detalye bago kumilos. Nagpapasya sila ng mabilis at tinatanggap ang panganib. Samantalang karamihan ay nakulong sa, kapag maaari, sa isang araw gagawin ko, sa hayaan mo munang mag-isip ako. At bibigyan kita ng matinding katotohanan, habang nag-iisip ka, may ibang tao na nagpasya at kinukuha ang bagay na pwede sana ay iyo. Gusto mo ng halimbawa? Elon Musk. Iniisip mo ba na alam na niya kung paano niya itutulak ang isang rocket sa kalawakan noong nagpasya siyang itatag ang SpaceX? Hindi niya alam. Walang nakakaalam. Sinasabi ng mga nangungunang eksperto na imposible yon na siya ay mabibigo. At alam mo ba ang nangyari? Ginawa niya ang desisyon at pinanghawakan ito. Kahit na lahat ay tila mali, nanatili siya sa kanyang pasya. At ngayon, hulaan mo, sino ang nagpapalipad ng mga rocket sa kalawakan? Ngayon, gusto kong tanungin mo ang iyong sarili. Ilang beses ka nang nagkaroon ng kamanghamanghang ideya at iniwan mo lamang ito para sa ibang pagkakataon? Ilang pagkakataon ang lumipas dahil naghintay ka pa ng mas maraming pera, mas maraming karanasan, o mas ligtas na sitwasyon? At paano mo naramdaman nang makita mong may ibang tao na gumawa ng eksakto ng naisip mo, ngunit wala kang lakas ng loob na magdesisyon? Masakit, hindi ba? Alam mo ba kung bakit nangyayari ito? Dahil naglalaro ka sa laro ng karamihan. Ang karamihan ay nag-aantay. Ang karamihan ay sobra ang iniisip. Ang karamihan ay kailangan ng pag-apruba ng iba. At alam mo ba kung ano ang laro ng mga dakila? Decision. Mabilis. Matatag. Walang pagtingin sa likod. At narito ang isang bagay na dapat mong pag-isipan, ang iyong buhay ngayon ay refleksyon ng mga desisyong ginawa mo o ng mga hindi mo ginawa. Pag-isipan mo ito. Lahat ng meron ka ngayon ay bunga ng mga nakaraang desisyon.
Kaya, kung hindi mo gusto ang kasalukuyan mong buhay, alam mo na ang kailangan mong baguhin. Ang paraan ng paggawa mo ng desisyon. Gusto mo bang marinig ang isang nakakagulat na bagay? Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Columbia ay nagpakita na ang mga tao ay gumagawa ng karaniwang 70 desisyon sa isang araw, ngunit isa lamang porsyento ng mga ito ang talagang mahalaga. Ibig sabihin, ginugugol natin ang buong araw sa pagpili ng mga walang kaugnayang bagay, kung ano ang kakainin, kung anong damit ang isusuot, at ipinagpapaliban ang malalaking desisyon na talagang magbabago sa ating buhay. At pagkatapos, nagrereklamo tayo na walang nangyayari. Ipapahayag ko sa iyo ang isang personal na karanasan. Nang magpasya akong baguhin ang aking buhay, wala akong anumang garantiya. Walang perpektong plano. Ngunit alam ko ang isang bagay, kung hindi ako magdesisyon sa oras na yon, mananatili akong nasa parehong lugar magpakailanman. At ayaw ko yon. Kaya isinara ko ang aking mga mata at sinabi, tapos na. Mula ngayon, magbabago ako. At nagbago ako. Hindi dahil naging mas maayos ang mga kondisyon, kundi dahil nagbago ako bago pa man nagbago ang mga kondisyon. Ngayon, gusto kong maging tapat ka sa iyong sarili, hanggang kailan ka maghihintay. Hanggang magkaroon ng mas maraming pera. Hanggang sa maramdaman mong handa ka na. Hanggang bumuti ang ekonomiya. Alam mo ba ang natutunan ko? Ang mga dahilan na yon ay hindi nawawala. Nag-iba lamang ng pangalan. At kung patuloy kang maghihintay, makalipas ang 5 taon, naroroon ka pa rin sa parehong lugar, ngunit mas frustrado, dahil lumipas na ang panahon. Kaya narito ang hamon ko sa iyo, dito at ngayon, pumili ng isang bagay na alam mong kailangan mong desisyonan at gawin ang desisyon ngayon. Hindi bukas, hindi kapag perpekto na ang lahat. Ngayon. Dahil kung hindi mo gagawin ito ng iba sa halip mo. At manonood ka lang mula sa malayo sa buhay na sana ay iyo sana. Ulitin ko ang isang bagay na maaaring baguhin ang lahat para sa iyo. Ang pinakamatagumpay na tao sa mundo ay hindi ang pinakamatalino, kundi ang pinakadetermined. Nagkakamali ba sila? Ngunit bawat pagkakamali ay nagdadala sa kanila ng mas malapit sa tagumpay. Samantala, ang mga naghihintay ng sobra ay hindi nagkakamali ngunit hindi rin nagwawagi. Kaya isipin mo, gusto mo bang maging manonood o tagapagpatupad? Dahil ang desisyon ay iyo. At kailangan itong gawin ngayon. Oras na upang ibahagi ko sa iyo ang lihim na ayaw ng elite na matuklasan mo. Hindi ito komplikadong sikreto, hindi ito nakatagong trick para yumaman sa mga vault. Ito ay napakasimple na kadalasan ay hindi pinapansin ng karamihan, at dahil dito, halos walang gumagawa nito. Gusto mo bang malaman kung ano ito? Ang paggawa ng desisyon bilang isang gawi. Alam ko, parang napakasimple upang baguhin ang iyong buhay, ngunit pakinggan mo, ang simpleng bagay ang epektibo dahil ito ay maaari mong gawin ngayon. Ang naghihiwalay sa mga taong nakakamit at sa mga nag-imagine lamang ay hindi talento, hindi swerte, hindi talino. Ito ay ang kakayahang magdesisyon ng mabilis at panatilihin ang desisyon na yon, araw-araw. Isipin mo, nakagawa ka na ng mga desisyon noon, tama? At marahil nakagawa ka na ng mga desisyon na nagbago sa iyong buhay para sa mas mabuti. Ngunit, bakit hindi mo ginawa ito muli? Dahil hindi mo ginawa itong gawi. Ginawa mo 1 beses, marahil 2 beses, ngunit pagkatapos ay bumalik ka sa iyong comfort zone. Ang ituturo ko sa iyo ngayon ay ang nagbago sa aking kwento. Nang ako ay nawawala, walang pera, walang edukasyon, walang kinabukasan, naintindihan ko ang isang bagay. Kung nais kong baguhin ang aking buhay, kailangan kong gumawa ng matapang na mga desisyon araw-araw. Hindi 1 beses lamang, kundi hanggang sa maging automatic ito. Kaya nagsimula ako. Maliit, ngunit nagsimula. Naalala ko ang araw na nagpasya akong buksan ang aking kumpanya ng paglilinis. Wala akong karanasan, wala akong plano, wala akong pondo. Ang tanging mayroon ako ay isang hindi mapag-aalitang desisyon, gagawin ko itong magtagumpay. At nagawa ko. Sa loob ng wala pang 1 taon, kumikita ako ng higit sa 1 milyong piso. Noong panahong iyon, ito ay isang malaking kayamanan. Ngunit wala sa mga ito ang nangyari kung hinihintay ko pa na lumabas ang tapang, kung hinihintay ko pa na makuha ko ang lahat ng sagot. Wala akong ganito. Isang bagay lang ang hawak ko, isang desisyon na inuulit-ulit, araw-araw, hanggang sa maging bahagi ng kung sino ako. Ngayon, gusto kong maunawaan mo ang isang makapangyarihang bagay. Kapag ginawa mong ugali ang desisyon, ikaw ang kumokontrol sa iyong buhay.
Dahil titigil ka sa paghihintay ng perpektong kondisyon, titigil sa paghihintay ng pahintulot, titigil sa paghihintay ng motibasyon. At magsisimula ka ng kumilos. At ang pagkilos ang nagpapagalaw ng lahat ng bagay. Magbibigay ako ng isang praktikal na halimbawa na maaari mong gawin ngayon, araw-araw, pagkapagising mo, isulat ang isang desisyon na magpapalapit sa iyo sa iyong nais makamtan. Hindi kailangang maging malaki. Maaaring ganito, ngayon tatawag ako sa kliyenteng iyon. Ngayon magpaparehistro ako sa kursong iyon. Ngayon sisimulan ko ang aking channel. Ang mahalaga ay magdesisyon at kumilos sa parehong araw. Kung gagawin mo ito ng 30 araw, tinitiyak ko sa iyo, titingnan mo ang nakaraan at halos hindi mo makikilala ang iyong sariling buhay. Alam mo ba kung bakit ayaw ng elite ang matuklasan mo ito? Dahil napakasimple nito. Kapag natutunan mo ito, walang makakontrol sa iyo. Hindi mo nakakailanganing humingi ng pahintulot. Hindi ka na mamumuhay na nakatali sa mga dahilan. Magiging isang tao ka na nakakatakot para sa sistema, dahil ang mga taong nagdedesisyon ang siyang nagbabago ng mundo. Ngayon, pakinggan mo mabuti, hindi ko sinasabi na magiging madali ito. Magkakaroon ng mga araw na matatakot ka, mga araw na parang imposible ang lahat. At sa mga araw na yon, kailangan mong magdesisyon muli. At muli. Hanggang sa maging bahagi ito ng iyong UNA. Narito ang isang mabilis na pagsusulit para sa iyo. Ano ang pinakamahalagang desisyon na iniiwasan mo ngayon? Ang desisyong ito ay magbabago ng lahat, ngunit pinapabayaan mo dahil natatakot ka. Kunin ang desisyong iyon at gawing ugali ngayon. Dahil kung hindi mo ito gagawin ngayon, sa loob ng isang taon, naroroon ka pa rin sa parehong lugar, inuulit ang parehong dahilan. Tandaan, walang kalayaan kung walang desisyon. At walang tunay na desisyon kung walang aksyon. Kaya huwag ka nang maghintay. Magsimula na ngayon. Ngayon na naintindihan mo ang lahat ng ito, magtatanong ako ng direkta, handa ka na bang patunayan sa iyong sarili na kaya mo? Dahil wala itong silbi na panoorin lang ang video na ito, umiling, at bumalik sa parehong buhay. Wala itong binabago. Ang binabago ay ang aksyon. At ang aksyon ay nagsisimula sa isang hamon. Narito ang gusto kong gawin mo, sa loob ng 7 araw, hindi pumalya kahit isang araw, pagkapagising mo, isulat sa papel ang pinakamahalagang desisyon na kailangan mong gawin sa araw na yon. Isa lamang. At pagkatapos kumilos. Hindi mahalaga kung maliit ito, hindi mahalaga kung natatakot ka. Kumilos sa parehong araw. 7 araw. Iyan lamang. Sa loob ng isang linggo, sanain mo ang iyong isip na gawin ang isang bagay na karamihan ay takot gawin, magdesisyon at kumilos, walang palusot, hindi naghihintay ng perpektong sandali. At tinitiyak ko sa iyo, kung gagawin mo ito, mararamdaman mo ang isang lakas sa loob mo na marahil hindi mo alam na mayroon ka pala. Alam ko na iniisip mo ngayon, paano kung mabigo ako? Hayaan mo akong sabihin sa iyo, hindi ka mabibigo kung hindi ka titigil. Ang kabiguan ay hindi ang bumagsak, kundi ang tumigil sa pagsubok. Kaya kahit isang maliit na hakbang lang ang magagawa mo ngayon, gawin mo yon. Dahil ang maliliit na hakbang, kapag inuulit ng may konsistensya, ay nagdudulot ng malalaking pagbabago. Ngayon, isipin mo kasama ko, paano kaya ang buhay mo sa loob ng 7 araw kung magsisimula ka ngayon? Mas maganda pa, paano kaya sa loob ng 7 buwan? O sa loob ng 7 taon? Nagsisimula ang lahat sa mga susunod na 7 araw na ito. Ito ang kaibahan ng patuloy na pagkakakulong o pagsisimula ng buhay na palagi mong pinangarap. At pakinggan mo ito, walang sinuman ang magdedesisyon para sa iyo. Walang sinuman ang mamumuhay ng iyong buhay para sa iyo. O kukunin mo ang kontrol ngayon, o patuloy kang makokontrol ng takot, ng mga pangyayari, at ng mga dahilan. Kaya narito ang hamon ko sa iyo, kumuha ng papel ngayon, isulat ang pangungusap na ito, ako ay nagdedesisyon. Sa ilalim ito, ilagay kung ano ang desisyong gagawin mo ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon. At pagkatapos, pumunta sa mga komento at sabihin sa akin kung ano ang iyong desisyon. Dahil gusto kong makita kung sino talaga ang bahagi ng grupong ito ng mga taong nagdedesisyon. Tandaan, hindi nagbabago ang buhay para sa mga naghihintay. Nagbabago ang buhay para sa mga nagdedesisyon. At ang tanong ay, magdedesisyon ka ba ngayon? Tandaan, ang pinakasimpleng ugali, ang ayaw tuklasin ng elite, ang siyang magbabago ng iyong buhay mula sa loob palabas. Nasa konsistensya ng iyong mga iniisip, damdamin, at mga araw-araw na aksyon.
Bawat maliit na desisyon na ginagawa mo ngayon ay isang hakbang na humuhubog sa iyong hinaharap. At kung iniisip mo na makapangyarihan ito, hintayin mo hanggang sa susunod na video na lumilitaw ngayon sa iyong screen. Dito, akyat tayo ng isa pang hakbang sa iyong pag-unlad ng karunungan, nagdadala ng mga pananaw na magpapabuti sa iyo ng 1% higit pa kaysa sa ngayon, at ito, maniwala ka, ay nagbabago ng lahat sa paglipas ng panahon. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Inaabangan kita sa susunod na video upang ipagpatuloy ang paglalakbay ng pagbabago at paglago.